Nelson na lamang po yung itawag niyo sa akin, bilang ito rin naman po yung tunay kong pangalan. Sir Dan, naway yung karanasan ko po na ibabahagi sa inyo at sa mga masugid mong tagapakinig ay kapulutan po ninyo ng aral. Taong 2017 ay nawalan kami ng asawa ko ng hanap buhay matapos maipasara ng DOLE yung pabrikang pinapasukan namin dahil sa dami ng mga violations sa labor law. Higit na mas mababa kasi yung rate ng kanilang pasahod sa pabrikang yon. Ngunit sa lahat ng mga trabahador nila doon ay wala namang nagrereklamo dahil halos lahat nga sa amin noon ay medyo kulang rin sa pinag-aralan. Sa madaling salita, binibigyan lang po kami ng pabrikang yon ng oportunidad na makapagtrabaho at kumita ng pera. Medyo nag-aalangan rin naman po kasi yung mga ito dahil nga kulang kami sa tinapos. Naninirahan po kami noon sa Carmona, Cavite. May dalawang maliit pa akong anak noon, kaya naman gano'n na lamang yung tindi ng panghihinayang ko nang matenga nga kami sa bahay. Hindi pwede tong ganito. Bulong ko pa sa sarili ko noon bilang ako nga yung padre di pamilya. Sa isip ko, hindi ko pwedeng pabayaan yung pamilya ko dahil literal nga kaming magugutuman kung hindi ako gagawa ng paraan. Nelson, ubos na yung gatas ni Mayin. Ano bang plano mo? Tanong pa nga ng asawa ko noong tawagin nating Oda. Itong sinasabi po niyang si Mayin ay yung anak ko pong bunso. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawa ko ng paraan. Saad ko naman po dito, sabay abot ng 500 piso na perang matagal ko na rin itinatabi sa wallet ko. Wala mang malinaw na tatrabahuhin o malalapitan. Umalis ako ng bahay noon upang makapag-isip-isip. Sinubukan kong magpunta sa sentro upang doon nga maghanap ng trabaho. Sinuyod ko yung lahat ng maaari kong pasukan para lamang kumita ng pera. Laking pasasalamat ko nung mga panahong yon dahil dininig nga ng Panginoon yung aking mga dasal na makahanap ng maayos na trabaho. Nung araw din po na iyon, natanggap ako sa isang construction. May eksperyensya din naman po ako sa mga ganon. Kaya naman kahit papano ay naging advantage ko po yun. Kahit na walang kain ng araw na yon, tumulong na nga ako noon sa ibang kasama ko at nagpakitang gilas sa kanila upang mabilis ko nga silang makapagpalagayan ng loob. Para naman hindi mabigat sa trabaho. Lingguhan lang po yung sweldo doon. Pero dahil sa estado ko nga yun, pinakiusapan ko talaga ng malala si foreman noon kung maaari makuha ko na nga yung sweldo. Dahil inaasahan nga ito sa bahay. Mabuti na lamang at talagang mabait po ito. Kaya nai-release po sa akin yung sweldo ko para sa araw na yon. Papaalis na nga sana ako doon sa site. Nang dagdagan pa nga ni foreman yung aking sahod. Kaya't labis ko nga yung ikinatuwa dahil gipit na gipit po talaga ako noon. Walang problema. Basta't babalik ka bukas ha. Asahan ka namin dito, Nelson. Saad pa nga po nito habang tinatapik-tapik yung balikat ko. Opo, wag po kayong mag-alala, babalik po ako. Kailangan ko rin po talaga ng trabaho, boss. Saad ko naman noon, habang pinupunasan yung luha ko sa mga mata dahil talagang medyo naiiyak ako noon. Tuwang-tuwa yung mag-iina ko sa aking pag-uwi at meron pa ako noong 2 balot ng pansit at tinapay naming pinagsaluhan para sa gabing yon. Iniabot ko din sa asawa ko yung kinita ko at masayang ibinalita sa kanya yung aking bagong trabaho. Kinaumagahan, maagang akong umalis ng bahay noon upang pumasok na doon sa site. At tulad kahapon ay nagpakita ulit ako ng sipag at mabuting pakikisama sa aking mga kabaro. Kaya naman kahit papano ay mabilis nga nila akong makilala. Tumagal ng ilang linggo yung ganon kong setup. Kaya naman kahit papano ay medyo kumita na rin po ako ng pera at unti-unting nakakabawi. Isang gabi nung papauwi na nga ako, narinig ko yung 2 kasama kong tawagin po nating Tino at Allen na nag-uusap tungkol sa isang sideline na bumago daw sa buhay nila. Noong una hindi ko inintindi yung kanilang pinag-uusapan pero nung marinig ko nga na kumikita sila ng malaki sa ganong trabaho, ay tila tinawag talaga nun yung aking atensyon. At ako na nga mismo yung nagtanong kung ano bang sideline yung kanilang tinutukoy. Nung una ay ayaw pa nga nilang sabihin at para ba nila akong tinatabla tuwing nagtatanong ako. Pero dahil nakikita naman nila sa akin na lubos nga akong mapagkakatiwalaan,
ay sinabi na rin po nila. Magnanakaw lang ng bangkay. Wika pa nga po nila. Ano? Magnanakaw ng bangkay? Seryoso ba kayo? Gulat ko pa nga pong tanong sa dalawa nung sinabi nila. Huwag ka nga maingay. Hindi to pwedeng malaman ng kahit na sino. Bukod sa ating tatlo. Saad naman ni Ali noon na kinakabahan. Kahit na nagdadalawang isip nga ako sa kanilang alok, nadagdag na pagkakakitaan ay pikit mata kong tinanggap ito. Kahit na alam kong mali yung trabahong yon at labag nga sa aking moral at konsensya. Dahil siyempre talagang nangangailangan rin kami noon. Matapos yung maghapong trabaho namin sa site nung sumunod na araw, muli nga kaming nagkita-kita sa may kantina kung saan kami kumakain. Maya-maya pa ay may tumigil na isang kulay pulang van sa may tapat. Pagbukas ng pinto nun ay may lumabas na isang lalaking payat yung pangangatawan at dalian po itong lumapit kay Tino. May kung ano silang pinag-uusapan na hindi ko marinig, pero alam ko na ako nga yung kanilang pinagtutungkulan dahil pasulap-sulap nga yung lalaking yon sa pwesto ko kung saan nga kami nakatayo. Son, yan na yung boss namin si Mr. Lim. Mayamang Chinese yan. Nabangkay nga yung pinagkakakitaan. Wika pa nga ni Ali noon. Malaki yan magbayad. Galante nga kung tutuusin eh. Kaya talagang pinapatos namin. Malapit nang gumaling yung kuya kong may cancer eh. Kapag tuluyan na siyang gumaling, iiwan ko na rin yung trabahong ito. Gipit lang din ako eh. Malungkot na saad pa nga ni Ali noon. Pabulong kong tinanong si Allen sa kung ano nga ba yung ginagawa ni Mr. Lim sa mga bangkay na kanilang nakukuha. Pero umiling lamang po ito at mahinang bumulong. Sa totoo lang pre, wala kaming pakialam doon ni Tino. Mas importante sa amin yung kumita kaysa manghimasok. Kaya sana gano'n na rin yung gawin mo. Itrato mo na lang na trabaho yung lahat ng ito at may kapalit namang kabayaran. Pagpapaliwanag pa nga po niya sa akin noon. Nang mapansin naming tapos na ngang mag-usap sila Tino at Mr. Lim, ay kumaway-kaway po ito sa amin ni Allen bago umalis. Nang makalapit nga si Tino sa amin noon, ay sinabi nitong wag muna kaming aalis dahil may kotseng maghahatid sa amin kung saan nga kami magnanakaw ng bangkay. Sakay ng kotseng puti, dinala nga kami nito sa may dulong bahagi ng Cavite kung saan liblib at mapuno. Ganoon na lamang yung pangangatog ng tuhod ko nang bumaba nga kami sa isang lumang sementeryo. Kakabaka kong nagpapalingalinga noon sa buong paligid dahil ihiti mo nga yung takot na aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Maya-maya habang naghihintay sa may bungad ng sementeryo, ganoon na lang yung kulat ko nang biglang may sumulpot na isang matandang lalaki sa may gilid ni Tino at Allen. Kinausap nga nila ito na para bang matagal na nga nila itong kakilala. Hindi ako umimik noon at patuloy lamang akong nag-oobserba sa buong paligid nang maituro nga yung matandang lalaki noon. Tumangutango naman silang dalawa bago nga nila ako hinatak papasok ng sementeryo. Oo nga pala, Son. Si Mang Benito, yung kausap namin. Siya yung sepulturero dito sa lumang sementeryo. At siya rin yung kontak namin dito para sa mga patay na bagong libing. Paliwanag pa nga ni Tino sa akin noon. Wala naman akong naging reaksyon ng mga sandaling yon at hinahayaan ko lamang sila na magsalita at magpaliwanag. Nang marating namin yung lugar na sinasabi ng matanda, iniabot sa akin ni Allen yung isang portable na pala tsaka nga kami sabay na naghukay. Sa ilang minuto naming paghuhukay noon, sa wakas ay tinamaan na nga rin po ni Tino yung kabaong ng bangkay. Kaya naman lalo pa naming pinagigihan yung paghuhukay noon. At nung magawa na nga po naming mabuksan yung kabaong, sumambulat po sa amin yung katawan ng isang batang babae na umiidad ng mga 10 hanggang 12. Nakaramdam ako ng matinding awa noon para sa bangkay ng bata. Lalo na nga nang maiisip kong konti lamang yung diferensya nila ng edad ng panganay kong si Carla. Pero tulad nga ng sabi kanina sa akin ni Allen, itrato ko lamang daw itong trabaho total. Para rin naman ito sa aking mag-iina. Ayon pa sa kanila, malamang ay ito raw yung mga tipong hindi na yung balsa mo at talagang nilibing naman agad. Habang sinisilid nga namin sa body bag yung katawan ng batang babae, nakaramdam kami ng biglang pagbabago ng temperatura sa paligid. Ang kaninang maalinsangang hangin noon ay biglang napalitan ng malamig at weirdong ihip
Dahil upang makaramdam nga kami ng takot. Bilisan na natin. Saad pa nga ni Tino. Napakunot naman yung noo ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit kailangan naming magmadali. Itago naman at liblib yung lugar na yon, kaya hindi ko nga magets kung bakit sila umaakto ng kakaiba. Nelson pare, dalian mo na lang. Mahirap na at baka maabutan tayo ng kompetensya namin. Saad pa nga ni Ali noon na lalong nagpagulo sa iniisip ko. Dahil sa kanilang pagmamadali ay hindi ko na nga sinasadyang madulas noon. Dahilan upang makabitaw nga ako sa kabilang dulo ng hawakan ng body bag at mapahinto si Ali na Tino. Nagmamadali na ako sa pagtayo noon nang biglang umalingasaw ng sobrang baho yung kapaligiran. Naanimoy may kung anong nabubulok malapit. Nagpalingalingang ako sa paligid noon pero mga lapida lamang at ribulto yung nakikita ko. Kaya naman takang-taka nga ako noon sa kinikilos nung dalawa. Nang makatayo na nga ako ay muli naming binitbit yung body bag. At ganoon na lamang yung takot naming tatlo nang biglang may lumapag na isang lalaking kalbo sa aming harapan. Wala po itong saplot at hubot-hubad talaga na nakatayo sa madilim na gawin ng sementeryo. Nang ibaling ko sa mga kasama ko yung tingin, ay kitang-kita ko yung matinding takot sa kanilang mga mata na para bang nakakita nga sila ng kung anong halimaw. Nung medyo maaninag ko nga po yun lalo dahil sa liwanag ng buwan, ay halos panawan ako ng ulirat nang makita ko yung itsura ng lalaking kalbo. Nakangisi po ito habang nakalabas yung mga ngipin nitong matatalas at maliliit na parang tulad sa mga ngipin ng lagari. Bitak-bitak rin po yung balat nito na parang doon nga nagmumula o sumisingaw yung mabahong amoy na aming nalalanghap. Pagharap po sa amin ito. Umangil po ito na para bang isang mabangis na hayop bago nagmamadaling sumugod. Sa puntong yon, nagmadali na nga kami sa pagtakbo ni Allen habang si Tino ay nagpahuli. Habang tumatakbo papalayo ay napalingon nga ako noon kay Tino dahil sa labis na pag-aalala. Kitang-kita ko siyang may kung anong dinukot sa kanyang bulsa at isinaboy doon sa lalaking kalbo. Laking gulat ko nang biglang sumiklab yung katawan ng lalaking kalbo. Pero parang wala man lang ito at nakatayo lamang ito at nakatitig sa direksyon namin ni Allen na nooy malayo na nga sa kanila. Sa puntong yon ay nakita ko si Tino at doon ay nagawa po niyang makatakas at makasunod sa amin papalabas ng lumang sementeryo. Paglabas po namin noon ay muli kaming sinalubong ni Mang Benito at may kung ano po itong iniabot kay Tino bago nga kami sumakay ng kotseng puti. Sa pagmamadali naming tatlo ay hindi namin naalalang ilagay yung bangkay sa likod ng aming sinasakyan at kalong-kalong po namin ito sa loob. Dahil talagang hindi po namin ito binitawan ni Allen kahit naiwan na nga si Tino. Kundi pa kami sinabihan ng driver noon ay hindi pa namin ito maiisip. Walay, lumabas na naman yung aming kakompetensya. Mabuti na nga lang at hindi kami naunahan. Yari sana tayo kay Mr. Lim. Saad pa nga ni Tino na medyo natatawa pa na parang sanay na sa ganon. Sa puntong yon, nagtanong na nga ako sa kanila kung ano nga ba yung nilalang na humabol sa amin at sinabi nga nila na kakompetensya. At halos panghilakbutan po ako ng mga sandaling yon nang sabihin nila sa akin na isa raw aswang yung lalaking kalbo. Isang uri daw ng aswang na kumakain ng bangkay ng tao. Lalo na raw yung mga hindi na paimbalsamo. Kaya naman pala sinasabi nilang kakompetensya. Dahil may pagkakataon daw pala na nauunahan daw sila ng nilalang na ito sa pagkuha ng bangkay. Tulad daw nung nakarang buwan sa parting Nasugbo. Isang bangkay daw ng lalaki yung kanilang kinuha ngunit sa kasamaang palad. Ganoon na lamang yung pagtataka nilang dalawa dahil ubod na raw ng gaan yung bangkay na yon. Nung bitbitin nga nila. At nung tignan daw nila ulit ay kung ano-ano na raw. Katawan daw ng saging at kung ano-anong mga baon ng nyog yung nakalagay doon. Mantalang bangkay daw yon nung nilalagay nila sa loob ng body bag. Na parang sa hindi maipaliwanag na dahilan ay ginawa raw yung palitan ng aswang at dinaya rin daw yung kanilang paningin. May ganun daw talagang kakayahan yung uri ng aswang na ito. Laking pasalamat na lang nga nilang dalawa noon dahil hindi kami naunahan. Lalo na nga itong si Tino dahil ayon dito
ay nautangan na raw pala niya kay Mr. Lim yung trinabaho namin nung gabing ito. Siyempre, binayaran din po kami noon at nakuha ko rin yung parte ko. Pero dahil nga sa mga nangyari, sinabi ko na nga po sa mga kasama ko na hindi na ako uulit pa. Pero ililihim ko naman yung mga nangyari at yung aking mga nakita. Wala naman daw yung problema sa kanila. Dahil ayon sa kanila, baka panahon na rin daw para sila ay tumigil na rin. Mabuti na lang po noon at nung pinaalam po namin kay Mr. Lim, ay wala naman po itong reklamo. Pero kapag nabalitaan daw niyang pinakalat nga namin yung tungkol dito, ay sigurado raw na malilintikan kami. Pero huling balita pong narinig ko kay Latino noon, lumipat na raw sa ibang probinsya itong si Mr. Lim. Kaya medyo napanatag naman po yung loob namin. Hanggang dito na lang din po itong kwento namin.